Marami pong uri ng pagtulong. Merong isang bagyo, nagpadala tayo ng konting damit, masaya na tayo. Nagpadala ka nagbigay ka sa mga tao ng tigi-tigisang bag na may bigas, may pagkain, masaya ka na, nakatulong ka na. Isang kainan lang yun eh. Mamaya sa susunod na oras ng pagkain, wala na naman silang kakainin. Kung minsan po ay nagiging cosmetic, no? Yung nararamdaman ng tao na siya'y nakatulong na. Sapagkat akala natin, minsan lang tayo nag-abot, pwede na. Na mayroon tayong mga nangangailangang mga kapatiran, mga kamag-anak, mga kaibigan na minsan mong binigyan, na nakapagbigay na ako, pass ka na sa ibang susunod. Pero ang need ng tao tuloy-tuloy, sunod-sunod. Kung ang tao ay nangangailangan ng gamot, na ibili mo ng gamot ng isang inuman, pero sa susunod, anong iinumin niya? Ang tunay po na may makagandahang loob, lubos ang pagdamay. Hindi na siya naglilibang-libangan at nag-aaliw-aliwan na nakatulong siya ng konti, pinalalaki na niya para huwag na siya mag-guilty pa sa kanyang paglimot sa darating na mga araw. Kaya alalahanin ng tao na para bang iyon mismo ang ating nararanasan. Yun ang nais ng Diyos sa makita sa kanyang mga anak. Ang tunay na mabuting tao naman ay nakikigalak, hindi lang nakikiramay. Kung dapat namang makigalak, makigalak. Nagtagumpay siya, naging honor graduate ang kanyang anak, makigalak. Hindi yung babaliwalain natin yung mga accomplishments ng ating kapwa. Ito po isang uri ng katigasan ng puso. Na merong naging magandang bahay ang iyong kapitbahay o kamag-anak, hindi mo man lang dalawin na sabihin, wow, ang ganda. Parang ini-ignore-ignore mo lang. At kumisan, maging sa mga Christian, may mga ganyan. Nagkakainggitan. Nagpatayo ng church, yung isang kongregasyon, yung kabilang kongregasyon, hindi pa nakakapagpatayo, ini-ignore. Binabaliwala. At sasabihin pa, materialistic kasi sila. Wala silang alam kundi magpatayo ng building. Ang yabang-yabang kasi nila. Nilalait pa nila yung na-accomplish ng kanilang kapatid. At kung minsan pupunta ka sa church ang ganda-ganda, worldly naman ang mga tao dito, kaya maganda eh. Yung bang inggit ka kasi, no? At yan ay dapat tayo natutuwa, mga kapatiran natin, ibang churches, may magagandang churches. Salamat! Maganda, mabuti. Hindi yung hahanap ka ng kapintasan para lang libangin mo ang iyong sarili dahil iinggit ka pala. So, ang tunay na kagandahang loob, hindi lang nakikiramay sa kalungkutan, nakikigalak din sa kasiyahan ng kanyang kapwa.